Ngayon na lumaki na yung grupo ko, kahit nalalagasan ako, talagang build pa rin ako ng build. Kasi nga, ang goal ko, magpa-passive income. Ang passive income na gusto ko, hindi lang yung 10,000, hindi lang yung 20,000, hindi yon. Gusto ko, kagaya ni Mentor May. Di ba? Yung income na 900,000 kahit El Nino. Alam mo yung tagtuyo, pero nagna 900,000, mag-iisang milyon. Yun yung gusto ko, passive. Di ba? At syempre, the more na may pera ako, the more na may kinikita ako, the more na marami ako matutulungan. Mga downlines ko nahihirapan, mga kapatid ko, kamag-anak ko, pwede ko matulungan pag may pera ako. 'Di ba? Kasi ang end naman natin nito is gusto natin makatulong sa maraming tao. Right? Sabi nga dyan, when your why is clear, your how becomes easy. Parang ganito lang yan. Kasi may iba na we're just focused on kung anong current eh. 'Di ba? So like kunwari, ngayon, ang sitwasyon, mahina yung income, nalalagas yung grupo. So parang ang goal mo lang, gusto ko ng DR, gusto ko magka-pay in, di ba? Kasi nga, mahina yung income, di ba? So, kumbaga, mababaw siya. Hindi siya ganun ka-clear yung gusto mo. Hindi siya ganun ka-reasonable yung gusto mo. May nabasa ko kasi na book na ang sabi niya, know your identity. Yeah? Kailangan daw, if you want to achieve something in life, you have to know your identity. Like, kunwari, dito sa networking, dito sa I Am Worldwide, anong identity na gusto mong i-instill sa utak mo na ikaw to? Like, kunwari, ako, etong mindset ko ngayon. I want to be the top one of I Am Worldwide. Yan talaga yung mindset ko. Ulit-ulit yan everyday. Sinusulat ko yan sa goals ko. Yan yung gusto ko. Gusto ko top one I Am Worldwide overall. Yan yung goal ko. I want to be the greatest networker in the Philippines. Yan yung identity na gusto kong i-embody. Diba? At dahil yun yung identity na gusto kong i-embody, hindi na ngayon mahirap sa akin isipin, anong gagawin? So kung gusto kong maging top 1, anong gagawin? Kung gusto kong maging great networker, anong gagawin? Clear sa akin. Kasi pagka halimbawa, gumising ako ng late 12:00, alam ko na hindi yun yung identity ng isang great networker, isang successful na tao at isang top 1. Ang top 1, ang great networker, hindi gumigising ng 12 noon. Great people don't wake up late. Great people wake up early. Ha? O pangalawa, anong gagawin ko buong araw? Miss, kasi nag-group posting na ako. So tapos ka na? Ganun-ganun na lang yon. Dahil nag-group posting ka na, time is up na. Pwede ka nang manood ng Netflix buong araw. Ganun ba ang ginagawa ng great networker? Ganun ba ang ginagawa ng isang top 1? Siyempre, ang isang top 1, ang isang great networker, pag walang may nag-inquire, siya maghahanap ng may mag-i-inquire sa kanya. Kung walang mampuprospect, siya mag-iikot, maghahanap na makakausap. Ang isang great networker, hindi mapakali na walang natutok. Yan yung totoo. Diba? Kaso ikaw, okay ka na. Mes, nag-group posting na ako ng 20 for today. So, okay na po. Malayo ka pa. Diba? Yun yung ibig sabihin nun. Malayo pa. Diba? Kailangan know your end goal. Ano bang gusto mo mangyari? Kung gusto mo mangyari na tuloy-tuloy yung income mo, hindi ka nauubusan ng pera, hindi ka nauubusan ng paglaki ng group mo, dumadami yung grupo mo, dumadami yung downlines mo na nagra-rank up, tumataas yung rank nila sa network natin, nagsa-sapphire, nagro-ruby, marami kang diamonds. Kung yun yung goal mo, bawal ka maging tamad. Kasi yun yung identity ng tao na maraming downlines na nagra-rank up. Bawal tamad pag ganun. Minsan naman ako nasa top na ako ganun-ganun na lang yun. Dahil nasa top ka na, mag-chillax ka na lang. Alam mo yun? Again, kung wala ka pang solid network, hindi ka pa pwedeng mag-relax. Yung totoo, kung wala ka pang solid na income, hindi ka pa pwedeng mag-relax. Paano ko nasabi yan? Kasi noong 2023, akala ko may solid network na ako.
Eh, nag-relax ako, ang dami kong tulog. Alam mo yun? Gising ako, tulog ako ng mga 4 AM. Ano yan, ang ginagawa ko niya, mga around 11, uwi na ako niya ng condo, tapos laptop na lang ako. Naka-laptop ako, pero yung mga ginagawa ko lang kwenta. Nanonood ako kung ano-anong videos, kung ano na nang pinapakinggan ko. So, hindi siya talaga helpful sa akin, no? So, hindi siya nakakatulong sa network ko. So, eventually, no, nagkaroon na ng ah, transition, 'di ba? Nagkaroon tayo ng panghihina sa sales na pati yung grupo ko nalagas din, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko kasi nag-chillax ako. Akala ko yun na yung solid network kasi hindi ko makalimutan yun, no? Alas 3 ng madaling araw, nag-YouTube lang ako tapos sinek ko yung online account ko. Pagtingin ko, grabe, 6 digits na naman income ko. Sabi ko, ganito na lang ba yung buhay ko talaga? Manonood ng YouTube, check online account ko. Grabe. Alam mo yon, na-jinx ko, di ba? So, simula noon, humina yung income, doon na nagsimula na maraming nalalagas. The more na ipupush mo yung sarili mo na gawin mo. Pero ito kasi yun eh. Ang dami naman kasi tao na may mga pangarap. Gusto ko maging mayaman, gusto ko ganito, mess, gusto ko ganito. Grabe, ang taas-taas ang pangarap ko, napakalakas ng taas ang ambisyon ko. Pero bakit hindi nangyayari? Bakit parang kahit sobrang laki ng pangarap mo, ba't parang ang tamad mo pa rin? Diba? Alam mo sa totoo lang ganito. May mga tao kasi talaga na mapapansin mo sa I Am Worldwide na parehas lang naman kayo ng kumpanya, parehas ng produkto, parehas kayo ng ginagawa. Pero bakit sila nakukuha nila yung gusto nila? Yeah? Hindi lang yun na dahil sila yung nauna, hindi lang yun dahil may network na sila na malaki agad. Hindi lang yun. Kasi bagong nangyari yun, yung mga tao na to, yung, alam mo yung pagod na sa kahirapan, iba kasi yung ayaw na. Iba kasi yung ayoko na ng kahirapan. Iba kasi yung pagod ka na, maging mahirap. Alam mo yon? Kasi dalawang bagay lang yung nagmo-move sa tao eh. Pain and pleasure. So, kung meron kang nararamdaman na pain, pwede ka talagang mag-move eh. Pwede kang magbago, pwede mong ayusin, pwede mong gawin na hindi na ulit maramdaman yung pain na to. Like kunwari, yung mga taong hirap na hirap sa buhay, yung talagang isang kahig isang tuwa ka, yung talagang lugmok sa kahirapan. Ito yung mga malalakas talaga at malalalim yung pain. Diba? Kaya pag napag-usapan mo sila at nakausap mo sila na dito sa I Am Worldwide, babago yung buhay mo, yayaman ka na, hindi mo na mararamdaman yung hirap. Pag nafe-feel kasi nila yon ay, sabi, ito na. Ito na yung pangarap ko na mawala na tong nararamdaman kong hirap. Kasi ito yung pain eh. Nakita ko yung I Am Worldwide makakatulong sa akin na mabago yung buhay ko at hindi ko na maramdaman yung hirap. Kasi ayoko na maging mahirap. Pagod na ako maging mahirap. Kaya makikita mo sila, kahit walang panggalaw, gagalaw talaga. Walang excuse sa mga taong to. Kasi nga may pain sila eh. May pain sila. Yeah? Tapos ang isa pa na nagpapamove sa tao is yung pleasure. Like for example, si VP, galing siya sa mayaman. Anak siya talaga ng negosyante. In check, di ba? So, okay na yung buhay nila. Pero, nagkaroon ng problema sa finances na lugi yung negosyo, bumagsak yung negosyo, bumalik sila sa kahirapan. Umabot na siya sa panahon na hindi niya na mahingi at hindi na mabigay ng nanay at tatay niya yung mga gusto niya. So, yun ngayon yung naging pain niya. Diba? Meron siyang pain na ang sakit-sakit, maramdaman na hindi ko na makuha yung mga gusto ko, hindi kagaya dati. Yeah? Ngayon, meron siyang pleasure. Alam ko kasi yung pakiramdam na meron. Gusto kong ibalik yung pakiramdam na meron kami. Gigigil ako. Alam mo yun? So, alam niya kasi yung gusto niya mangyari. Alam niya na ayaw niya na ng hirap ng buhay. Alam niya na kung pakiramdam na maging mayaman at magkaroon ng pera. At alam niya ang pakiramdam ng wala. So meron siyang pain at meron siyang pleasure. Kaya gigil na gigil si BP. Nung nagdi-network, talagang ayaw niya ng kahirapan. Naiinis siya sa kahirapan ng buhay. At nakita niya na I Am Worldwide yung pwede makatulong sa kanya. So, if lahat tayo ganun mag-isip, diba?
Hindi mo na kailangan na pilitin pa yung isang tao na, uy, Isaac, alam mo yan? Isaac, mag-ano ka, humataw ka. Uy, Mentor Mary, humataw ka. Hindi na eh. Kasi may kanya-kanya tayong pinagdaanan na masakit, na gusto nating tanggalin. At nakita natin ang I Am Worldwide yung makakatulong yan sa atin para matanggal. At meron kang na-experience dati na maganda, na nawala, at gusto mo ibalik yung pleasure na yon, na ma-feel mo ulit na na-miss ko na yung ganitong pamumuhay, yung hindi kami problemado sa pera, na-miss ko na yon. Alam mo yun, kasi na-feel mo na dati. Yeah? Parang kunwari, ako ngayon, di ba? Siyempre, na-experience ko yung talagang ang laki-laki na kinikita ko, hindi ko problema yung pera, hindi ko ano. Tapos ngayon, medyo kinikita pa rin naman, pero hindi na kagaya nung talagang peak season. Talagang, wow! Grabe, thank you Lord, grabe, I am worldwide. Grabe yung ganun pakiramdam. So dahil na-feel ko na yon, na-experience ko na kung anong pwedeng ibigay sa akin ng pamumuhay na ganun kalaki yung income ko. Tapos na-experience ko ngayon na parang bumalik ako sa 2017, 2018, 2019 ko na income. Parang nandun yung pain na naiinis ako, na nahihirapan na ganito, ba't hindi ko nakukuha yung buhay dati. Yun yung nag-move sa akin ngayon. Yun yung nagpo-push sa sarili ko na mas lalo kong itodo kasi naniniwala ako sa I Am Worldwide mangyayari siya. Yun yung end goal ko eh. Gusto ko ng ganung klaseng buhay. Kasi naalala ko noon, pag ganun yung kinikita ko, pag nanghihingi sa akin yung pamangkin ko, ang bilis-bilis ko magbigay. Yeah? Pag nanghihingi sa akin yung ate ko, ang bilis-bilis magbigay. Pag may mga kailangan yung downlines ko, ang bilis-bilis mag-abot. Pag may mga naiisip ako na plano sa team ko, ang bilis-bilis ko. Yeah? So yun yung gusto ko talaga. Diba? Kayo din ba? Ganun din ba? Diba? Kasi kung ganun din, pakicomment nga I am. Sige nga, gusto nyo ba yumaman, kumita, magkaroon ng financial freedom? O isa lang kami, dalawa lang kami, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lang. 10 lang yung 11, 12, 13, 50 na kami. Ano, dadagdagan? Very good, very good. Marami pa lang may gusto ng time and financial freedom, no? So yun, siguro mga 32 na. Oh, dami na. No? Number 2 tayo ngayon. Master your I Am Worldwide business the fastest way you can. Iba kasi yung alam mo lang. Iba yung alam ko yung I Am Worldwide. Alam ko yung marketing plan. Iba yung master mo. Iba kasi yun. Yun yung kailangan natin maging ma-acquire. Yung mastery na yun. Hindi lang yung knowing. I know I Am Worldwide. I know that I Am Worldwide will give me this. I know that I Am Worldwide has this marketing plan. I know that I Am Worldwide has a party product, ganito, ganyan. Pero iba kasi yung master mo ang ginagawa mo. Diba? Tama ba ako? Parang sa school, diba? Hindi ka naman, kunwari, gusto mo maging matalino, diba? Ima-master mo talaga. Gusto mo maging magaling na estudyante, ima-masterin mo yung inaaral mo, diba? Kung gusto mo din maging successful na empleyado, gusto mo maging best employee of the year, hindi lang pwede na alam mo lang kung anong tinatrabaho mo. Kailangan master mo, diba? You become what you surround yourself with. Energy is contagious. Choose carefully. Your environment will become you. Nakalagay dyan, no? Energy is contagious. Kaya pansin mo, pagka mahina yung energy mo, bagsak ka, lugmok ka, wala kang pain. Yeah? Na-experience it ba? Malungkot ka? May pains ka ba? Kahit malungkot ka? Pag malungkot ka, wala eh. Hindi ka rin nagkaka-pain. Diba? Pero meron kasi, hindi ko alam kung na-experience ito. Meron kasi mga scenarios sa akin din, nangyari din to sa akin, ilang beses na hindi naman ako nagbo-boost, hindi naman ako naghahanap ng, hindi naman ako nagbo-boost, hindi ako nag-ads, hindi ako nag-group posting, just the normal everyday post lang sa account ko, everyday, tapos lagi lang akong active, tapos lagi lang akong masaya. Bigla ako nagkaka-pay-in. Na-experience nyo ba yung ganon? Diba? O ako lang?
Alam mo bakit ako nagkaka-pay-in? Kasi masaya ako. Kasi masaya ako. Ha? Oh, yes, na-experience nyo naman to, Roda. Oh, hindi ko makalimutan yun, yung Jade package niya na pay-in. Oh, pumunta sa office, no? Minute niya. Hindi niya naman talaga yun talagang pre-nospec or anything. Nag-inquire lang sa kanya bigla. Kasi nga masaya siya. Dahil masaya siya, na-attract niya yung energy. Kasi kung anong energy yung pinapasa mo sa mundo, ibabalik niya yan sa'yo. Kaya pansin mo nung gumising ka, nasira yung electric fan mo, visit ka na. Ano ba yan? Nakakabwisit yung araw na to. Napakamalas. Gulat ka paglabas mo, oh, natapilok ka na. Malas-malas naman ito. Ba't ganito? Buong araw kang sira na. Kasi nga, yung energy mo, pangit. Ha? Pansin mo, pag hindi ka, pag pangit energy mo, lumalayo ako sa'yo. Kasi walang tao na gustong sumama sa pangit yung energy, yung negative. Nakakahawa kasi yun eh. Kailangan yung energy na pinapasa mo, positive. Means kasi may pangangailangan ko sa buhay, iniisip ko kasi yung problema ko. Yan kasi yung problema. Kasi yung problema, pinoproblema mo pa. Problema na nga, pinoproblema mo pa ng malala. Diba? Means kasi gano'n naman talaga, tao lang naman tayo, diba? Siyempre nag-iisip, hindi dahil tao ka, kailangan negative na rin yung iniisip mo. Yeah? Hindi dahil yun yung sinasabi ng karamihan na tao lang din naman tayo, may mga pakiramdam. Kaya ka tuloy, parehas ka ng mga common people. Yeah? Sabi nga ni VP, think differently. Successful people don't think the way normal people thinks. Pag nakakita ng problema yung tao na normal, problema talaga. Pero pag nakakita ng problema yung taong successful, ang nakikita niya, opportunity, solution, at yung pwede niya magawa. Para mabago yung problema. Hindi yung problema, pinoproblema mo pa. Diba? So, iwasan natin yun. No? So, masterin mo hindi lang yung business, pati yung emotions mo. Kasi yung emotions mo, nakakahawa yan. Diba? So, be careful to the people that you are with. Kung sino yung kasama mo, kasi yung environment mo, yan yung magiging ikaw eh. Diba nga laging sinasabi, pag sumama ka sa 5 tamad, ikaw yung pang-anim. Pag sumama ka sa 5 tambay, ikaw yung pang-anim. Pag sumama ka sa 5 chismosa, ikaw yung pang-anim. Pag sumama ka sa 5 tao na walang pangarap sa buhay, ikaw yung pang-anim. Pero sumama ka sa 5 tao na successful, ikaw yung pang-anim. Tama? Diba? Sabi nga dyan, repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it an architect of accomplishments. So, kailangan natin ulit-ulitin kasi hindi natin makukuha yung isang bagay, hindi natin mamamaster yung isang bagay dahil lang sa isang incident lang or sa isang chance lang na mapakinggan. Kaya nga, diba sa training natin sa More Guide, kahit pa ulit-ulit na yung tinuturo, nakikinig kami. Diba? Nakikita nyo naman siguro pagka may blast team dyan, may training sa team blast, diba? Nakikita nyo kami na nanonood din, nakikinig kahit alam na namin ito topic mo. Yeah? Kasi nga, naniniwala kami that it's repetition that makes that makes mastery perfect, di ba? Kailangan mo talaga ulit-ulitin. May iba kasi na isang beses ka nga lang umaten, tapos pangalawa parang kala mo, alam mo na. Kaya tuloy, wala ka nabibuild na grupo. Kasi nga, isang beses mo palang narinig yung training, tapos alam ko na yun. Kasi hindi ka na nakikinig, nakipagkwentuhan ka na sa katabi mo, di ba? Pag Unity Day, hindi ka na nakikinig sa nag-share kasi, yan na naman, ikukwento niya yung success stories niya, bakit siya naging ganyan, ano ba? Alam mo yon, di ba? Pakinggan mo yung mga tao na nandyan sa gusto mo marating kasi sila yung mga best people to give you wisdom kung anong dapat mong gawin.
Diba? And kahit paulit-ulit yung pakinggan mo. Kasi kami, nung nagsisimula kami, kahit paulit-ulit yung training, pinapakinggan namin. Kami nga nagte-training na, inaaral pa namin. Diba? Kasi nga, mastery is very important. No? Tapos, wag na tayo yung maghanap pa tayo ng yung inaaral mo nga taga-ibang kumpanya. Wag na gano'n. Meron na dito sa I Am Worldwide. Kasi hindi din pwede na ang ginagawa natin, eto, tapos yung inaaral mo, galing pa sa ibang kumpanya. Diba? Nasa I Am Worldwide ka na, ang tinuturo, bubuksan niya lang. Nasa I Am Worldwide ka na, tapos yung tinuturo dito is, eto yung tamang ginagawa. Diba? Tapos ikaw, tapos ikaw naman, ang inaaral mo galing sa ibang kumpanya. Alam mo yun? Huwag ka mamili ng trainer. As long as yung trainer na nagsasalita dyan is may resulta na wala sa'yo. May resulta na wala ka. Makinig ka. Nakikil mo ko eh. Hindi yung mamimili ka, ay kasi ayoko si Mentor Poy pag nagtatraining kasi grabe yung magsalita. Kaya lang nga sabi na kita, keep up. May pay ka ba ngayon, Isaac? Wala po. Okay, grabe no stop, never give up. Kailangan ganunin kita, wala kang pay-in. Diba? Okay nyo ba? No? So, aralin nyo yung business. Hindi lang yung marketing plan, hindi lang yung i-motivate nyo yung sarili mo, aralin mo din yung emotions mo. Kasi we have to develop mastery. Diba? Sabi nga dyan, applied knowledge is equal to income. Ibig sabihin yan, kung anong kinikita mo ngayon, yun lang yung alam mo. Ulitin ko. Kung anong kinikita mo, yun lang yung alam mo. Hindi akong gumawa dito ulitin ko, si BP may gawa nito. Para hindi nyo mabalik sa akin. Yan yung sabi ng BP. Kung kumikita ka ng 20,000 at yung isa na nagte-training, kumikita ng 200,000 kada linggo, mas maraming alam yun sa'yo. Kaya makinig ka. Kasi kung anong kinikita mo, yan lang yung alam mo. Alam mo dati, si VP, ang mindset niya ganito. Kasi nung nagne-networking siya yung top 1 namin eh. So kumikita siya ng 2 million, 3 million. Ang mindset niya, tumitingin pa siya ng mga networkers from other company. Tinitingnan niya magkano kinikita nila. So may nakikita siya doon, kumikita ng $200,000, kumikita ng $2 million. So sa isip niya, wala pa akong alam. Kasi yung kinikita ko, 2 million pesos pa lang, sila $2 million. So ang layo ng kinikita niya sa kinikita ng mga to. Kaya ang mindset niya, wala pa akong alam. Nakuha niya? Yung iba kasi, nagka-just for you lang, kaya mo, gawing galing-galing ko. Alam mo yun, baguhin natin yung ganung mindset, kaya tayo humihina eh, kasi ganyan tayo mag-isip eh. Diba? Kaya hindi ka tuloy lumalaki yung team mo kasi kumita ka lang ng isang malaking just for you. Hindi ka na matabla ng bala. Akala mo kung sino na. Diba? Again, ang goal dito, solid passive income. Hindi yung solid one-time, big time. Ang goal natin dito, solid passive income. Diba? Lagi mindset mo, kung wala kang, kung ano yung kinikita mo weekly, yan lang yung alam mo. Again, you make your own reality. So kung halimbawa, tingin mo, maliit yung 100,000 per week, so ibig sabihin, kulang pa yung alam ko. So mag-aral ka pa na mag-aral. You seek knowledge, you seek wisdom, you become hungry with learning. Kasi nga, if you learn more, your income will become more. Diba? So, kailangan ganun yung mindset. Diba? May nakita na ba kayong monkey? Patingin nga kung may nakikita kayong monkey. Patingin nga sa screen kung may nakikita kayong monkey. Patingin nga muna sa screen, baka may nakita kayong monkey. May nakikita ba kayong monkey sa screen? May yung monkey sa screen. Ayun, yes daw. Ayan, kasi tingin ulit.
Monkey Ate, see, pwede not po the goat. padagdag ng whip? Sige po, padagdag po. Ate, Ano pwede yan? po padagdag ng whip? Wala nga, ano nangyari dyan? Ate, pwede po padagdag ng whip? So anyway, biglang nag-play yung ano ko. Biglang nag-play yung TikTok ko nung narinig niyo yung monkey sing. Sabi nung nasa TikTok, pwede padagdag ng whip. Watch me whip. Again, ulitin ko may nakikita ba kayong monkey sa screen? Say yes kung meron. Ano itsura? Kamukha mo ba? Hindi, pinapagising ko lang kayo. No? Anyway, eto kasi, kung ano talaga nakikita ng mga downlines mo sa'yo, yun yung gagayahin sa'yo. O kunwari, nakita ka niya, grabe si Mentor, kumita ng ganito, ganyan. Kinabukasan, nakita ka na agad, nasa Zambales, nasa Japan, nasa Korea. Diba? Kumita ka lang ng isang malaking cheque ngayon, after nun, kung saan-saan ka na nakarating. Puro ka na ngayon time freedom. Diba? Alam mo mangyayari pag ano yung gagawin mo? Gagayahin ka ng downlines mo. Lagi mo isipin, hanggat wala ka pang solid income, wala kang time and financial freedom. Ulitin ko, type nga, hanggat wala ka pang solid income, wala kang time and financial freedom. Kailangan ganun yung mindset. Hindi yung kumita lang ng isang malaking cheque, nandun ka na agad sa Baguio. Kasi nag-Baguio din sila, magbabagyo din ako. Diba? Gaya-gaya yan eh. Diba? Gagayahin ka ng downlines mo. So yung downline mo, nakita ka niya na nagta-time and financial freedom, magta-time and financial freedom na rin yan after mo. Diba? Magulat ka, pagbalik mo naman, asa na yung team ko? Ay, ano po, si ano po nasa La Union, si ano naman po nasa Baguio, si ano po nasa Tagaytay, si ano po nasa Siquijor, si ano po nasa Siargao. Kasi nga, ikaw din mismo, kumita ka lang ng isang malaking cheque, puro ka na agad time freedom. Ako mo, hindi masama yun. Pwede naman ikaw kasi na pumunta ka ng La Union, huwag mo naman i-hashtag time and financial freedom. Wala pa. Ilagay mo na lang siguro business with pleasure. Alam mo yun, hindi yung pag ano mo, hashtag time and financial freedom. Nasa Baguio na po kami. Grabe, ang ganda ng I Am Worldwide. Unang check mo pa lang yan, tapos kumaka-time and financial freedom. Tama mo? Kung ayaw mo na malagasan ka ng grupo, ingat-ingatan mo din yung ginagawa mo. Kasi whatever your downlines see na ginagawa mo, for sure, kukupehin ang mga yan. Pag nakita ka ng mga downline mo, ang aga mo magising, aga-aga mo, tapos ang dami mo na nagagawa, nag-group posting ka, may mga talks ka araw-araw, tapos na-enjoy mo yung kinikita mo kasi kahit pa paano, nakakapagkape ka in a day, nakakapunta ka sa mga lakad mo with your friends, habang humahataw ka the rest of the days. Pag yan yung ginagawa mo at nakikita nila, yan din yung gagayahin nila. Kung nagsisipag ka, yung gagayahin ng downline mo, pagsisipag mo. Kung nagchichillax ka, ang gagayahin ng downline mo, yung pagchichillax mo. Diba? Nakuha nyo? Kailangan, kami kasi, kami na mga mentors nyo, lalo na yung mga nauna, na mga top mentors ng I Am Worldwide, yung mga solid team big time talaga na grupo ni VPI ka, yung mga downlines niya dati sa dati naming company, hindi naman kami yung puro hataw lang. Ya? May oras din kami para magliwaliw. Like for example, ibigyan ko kayo ng glimpse ng araw namin dati nung humahataw pa si BPI ka. So buong araw kami yan, umaga, tanghali, hapon, puro yan may mga talks. May mga times pa ngayon na nagkakasalubong na lang kami nila Mentor Arian sa EDSA, nakakasabayan ko siya sa EDSA. Kasi nga humahataw siya, ako din humahataw. Ya? May mga times naman nagkakasabayan
na kami sa NLEX. Kasi umataw yung top mentor na to, ako din umataw. Pero pagdating ng alas 8, makikita mo na kami lahat. Nasa training room na yun. Diba? After ng hataw namin all day, alas 8, alas 7, alas 6, nasa office na kami. Umate na kami ng training. Yung magte-training kasi alam nyo na naman, wala kami pakialam kahit alam namin yung topic. Ngayon kasi para hindi kayo, para lang umattend kayo, ilalagay na topic, special training. Para hindi nyo alam kung ano topic. Kasi pag ilalagay na YouTube Dreams, ay naku, yan naman, YouTube Dreams. Alam ko na naman yan. Alam mo yon, kami dati kahit ilalagay YouTube Dreams by Mentor Shirley May, ma-attend kami. Hindi lang para sumuport, kundi talaga para makinig. After yan, after ng training, magmamam kami. After ng mam, tara, dinner tayo, kain tayo. May mga times mga kami noon na pupunta kami sa, naalala yung Himins, kung sino yung mga familiar, yung mga kasabay ko dati. Pupunta kami sa Himins, so may Mandaluyong. Meron kasi doon buffet. Tapos may, may massage. Doon kami, umaabot kami doon alas 2 sa madaling araw. So magbo-buffet kami, pero yung buffet namin, hindi lang yun yung parang nag-buffet lang kami tapos kwento-kwentuhan na kung anik-anik. Ang oras namin lagi pag magkakasama, baliwan. Nagbabaliwan kami sa pangarap namin, nagbabaliwan kami na grabe darating yung panahon. Nasa ibang bansa na tayo, nagkakape, nagkikeme. Diba? Ganun kami. Pag magkakasama kami, hindi lang kami yung nagkakape lang tapos nagkukwento ng buhay ng iba. Ang ginagawa namin, lalo na noong mga panahon na yon, pag magkakasama kami, nagbabaliwan. Baliwan kami talaga. Ngayon kasi, minsan magkakasama kayo, cellphone na lang ng cellphone lahat. Alam mo yun? Buong araw mo lang hawak yung cellphone mo, kaharap ang mentor mo, hawak mo rin cellphone. Yes, kasi may inquiry. Ba't kanina, hindi ka nagsagot ng mga inquiry mo? Pwede ba yung inquiry mo? Mamaya na lang yan kasi minsan mo lang makasama yung mentor mo. Ano yan, nakukuha nyo? So, monkey see, monkey do. Kailangan ingatan nyo din kung anong pinapost nyo sa social media, lalo na if upline kayo, if may downline sa kayo. Kasi nga, kung anong nakikita nyo sa social media, yun din yung gagayahin. Kung ano din yung nakikita nila sa kilos mo araw-araw, yun din yung gagayahin. Kung magkasama kayo, kung anong nakaririnig niya, anong nakikita niya, yun din yung gagayahin. Kaya kung gusto niyo na magkaya nila yung maganda, gawin mo yung mga gandang bagay na makakatulong sa pagpalaki ng organization mo. Number 3, deepen your understanding. Kailangan malalim yung alam mo sa I Am Worldwide, di ba? Ang I Am Worldwide, ang meron sa I Am Worldwide, kumikita tayo dito based on commissions, diba? Based on profit. Yung trabaho, kumikita kayo dyan based on salary, diba? Based on wages, diba? Sa I Am Worldwide, nagkakaroon ka ng malaking income, nagkakaroon ka ng income mo, nagkakaroon ka ng commission mo based sa performance mo. Diba? So kung magaling ka sa I Am Worldwide, masipag ka, yung performance mo maganda, lalaki din ka mo. Sa trabaho, pag magaling ka, perfect attendance mo, tataas din yung trabaho mo or sahod mo. Kasi nga, ang trabaho is also performance-based. So, nung point, pag nasa I Am Worldwide ka at nasa trabaho ka, parehas lang. Performance-based. Kung magaling ka, kikita ka na malaki. Yeah? Pero sa I Am Worldwide, meron dito passive income. Wala tayong fixed income sa I Am Worldwide. Hindi fixed yung kinikita natin. Passive. No? So ikaw bahala, depende sa performance mo. Kung magaling ka, maganda yung performance mo, yung income mo na passive, lalaki. Sa trabaho, ang income mo, performance-based. Pero this is fixed. Kung anong pinarmahan mo, nasahod mo, yun lang yung kikitain mo. Hindi siya lalaki. Hanggat hindi ka magaling. Di ba? Yun nga lang, sa trabaho, hindi lang ikaw yung magaling. Marami kayo. So, kung gusto mong tumaas yung position mo, kailangan ikaw yung pinaka-magaling. Minsan nga, hindi pa eh. Kasi kahit ikaw yung pinaka-magaling, kung hindi ka trip ng boss mo, hindi ikaw yung ma-promote. Yeah? Pero sa networking, sa I Am Worldwide, pag magaling ka dito, at ikaw yung pinaka, mas mataas yung rank mo. At ang maganda dito, hindi lang isa ang pwedeng makarating sa rank na yun. Marami tayo, walang limit. Di ba?
Kaya dapat naiintindihan mo kung ano yung I am worldwide, anong pwedeng ibigay sa atin. Diba? Kasi, tingnan mo, kinikita ni Mentor May, 2019 pa to. Ngayon, ano na lang yan, isang araw na lang yan ni Mentor May. Diba? Grabe. Ito 2019 na income ni Mentor May. Diba? So, lagi mong intindihin, or lagi mong isipin na kung ano at kung gaano mo kalalim na iintindihan yung business na to, yung actions mo susunod. Diba? So kung ang actions mo mababaw at hindi pa todo, ibig sabihin yung intindi mo dito sa I Am Worldwide, mababaw. Diba? Kaya kailangan malalim. Kailangan talaga sobrang lalim ng pagkakaintindi mo dito sa I Am Worldwide. Kung ano nga rin, kagaya ko, ako na lang, no, hindi ko na itutuloy ibang tao kasi total ako naman nagsasalita. At coming from my experience, sobrang lalim ng understanding ko sa I Am Worldwide na kahit humina yung income, hindi ako maghahanap ng ibang pagkakakitaan. At kahit humina yung network, kahit malagasan ako ng grupo na syempre, knock on wood, ayaw natin yan. At kung mangyari man yan, hindi ako mag-iiba ng gagawin. Ito pa rin. Kasi alam ko, yung actions ko dito, sulit na sulit. Ang gagawin ko ngayon, time will come, sobra-sobra yung balik nito sa akin. Sabi ni Mentor Marnelli, madami makakaaway sa employment kahit di mo sila inggit kasi. Di ba? Hindi mag-resign na, Mentor Marnelli. Baka naman resign na kasi si Mentor Marnelli. Alam mo yun, kung ayaw mo ng toxic environment, umalis ka na sa environment na yan. Lalo na kung naiintindihan mo na yung I Am Worldwide, di ba? Tagal na nag-resign ni Mentor Marnelli kasi nga, alam niya, toxic yung environment doon. Yeah? So, kumbaga, alam natin kung ano yung pwedeng ibigay sa atin ng I Am Worldwide. Kailangan gets mo yun. Kasi pag nagigets mo yun, yung actions mo susunod. Diba? Lagi mo isipin kung anong disiplina, anong sipag mo nung nagtatrabaho ka. Pag yan yung ginawa mo sa I Am Worldwide, hindi lang 20,000 a month ang makukuha mo dito. Same na sipag, same na disiplina, pero iba yung kikitain. Diba? Alam niyo. Amang bilangan muna tayo ng mga edad. Charot. Meron ba dito mga baby boomers? Pakitype nga 1. Yung mga pinanganak noong 1944 to 1964. Mga baby boomers. Type 1. Mga Gen X. Before 1965 to 1979. Si Mentor Margie. God. Mentor Margie baby boomers. Yeah. Yung mga Gen X type 2. Type 2 Mentor Malu daw, type 1. Type 2 daw type 2 mga Gen X. Si Mentor Grace. Mga millennials 1980 to 1994. Huwag na sumama sa pagka-toxic nila. Gen X Mentor Rojaima. Bakit ganyan ang tanong? Teka lang, may point to Mentor Marge. Wait lang. Tapos yung Gen Z, 1995 to 2015, yung mga Gen Zs. Grabe, aminin ko na. Type 4, Gen Z, type 4. So, ganito siya. Etong mga from millennial, ito yung from pinakabata muna tayo. Dito galing sa mga baby boomers hanggang millennial, ito yung may mindset na employment. Ito yung may mindset na pag hindi ako magtatrabaho, hindi ako yayaman, hindi ako magkakapera. Ito yung may mindset na sa trabaho ako aasenso. Ito yung may mindset na kailangan ko magtrabaho para magkaroon ng meron ako. Aminin natin yan. Yan yung mga tao na yan.
Ako kasama ako dyan. Ano ako eh? Gen Q. Gen Q. Yung bago mag 1994 tsaka 1995, yung bago yon, yung isang buwan. So, isa din ako dun eh. Kasi na-mindset ako na magtrabaho ka, galingan mo sa school para makakuha ka ng magandang trabaho. Kasi pag may magandang trabaho ka, aasenso ka sa buhay mo. Yun yung mga tao na yan. Ngayon kasi yung mga Gen Z, ibang-iba na. Hindi na sila yung kagaya natin that they will depend on salary, they will depend on employment. Alam mo yung pamangkin ko, Gen Z kasi yung pamangkin ko, 20 years old pa lang yata or 21, and he's studying medtech yung inaaral niya ngayon kasi gusto yung magdoktor. Kasi nga, yun yung mindset. Kailangan mo mag-aral para maging maganda yung buhay mo. Alam mo ngayon, nag-aaral siya. Pero aside sa I Am Worldwide, na ginagawa niyang sideline, meron pa siyang online na ginagawa. Nagke-create siya ng videos. May mga clients siya from America, mga Amerikano na kliyente, na yun yung ginagawa niya ng videos. Inaral niya lang yung video editing sa YouTube. What I'm trying to say here is, yung mga Gen Z, hindi sila yung kagaya natin na nag-depend lang na magtrabaho ka para yumaman. Ngayon kasi may mga bata, 15 years old, mas may pera pa sa mga magulang niya. Yeah. Ngayon kasi may mga bata na kaka-graduate lang pero ngayon mas established pa yung finances kumpara sa mga magulang niya. Kasi nga iba na sila ngayon. Information technology age na kasi ngayon. Hindi na tayo yung mindset or hindi na ito yung generation na ang mindset na kailangan maging empleyado, kailangan maging professional, kailangan maging magaling sa school. Hindi na siya yung ganon eh. Diba? Naalala ko kanina may mapanood ako na video ni sa isang motivator online. Tinanong siya ng bata. Sabi ng bata sa kanya, mga 12 years old, sabi niya, paano ako makagawa ng homework ko gamit yung AI? Alam mo yun, tayo dati, tayo ng mga millennials, Gen X, baby boomers, pag may homework, mag-o-open ka pa ng encyclopedia. Pupunta ka pa sa kapitbahay mo na may isang buong set ng encyclopedia, hanapin mo lang yung sagot sa homework mo. Magre-research ka, magbabakas ka ng encyclopedia. Magre-research, totoo yan, pupunta ka ng library. Ngayon, ang sabi sa kanya, picturean mo homework mo. I-send mo sa chat GPT, please answer my homework. Tapos, iba na ngayon yung age. Kaya kung masastuck ka sa mindset na pag wala ka magandang trabaho, hindi ka asenso, masastuck ka talaga doon. Mauungusan tayo ng mga bata. Magiging financially independent pa yung mga bata sa atin. Diba? Kailangan natin. Yan yung income ko noong 2023. Diba? 6 digit weekly. Grabe yan. Oo, nakikihiram pa ng encyclopedia. Tapos yung mga nagbebenta ng encyclopedia, yan yung mga talagang literal na networker. Yan talaga yung malulupot ng mga networker. Nangangatok pa ng bahay. Hello, may encyclopedia set na po ba kayo? Tapos di po bumili. Diba? Sila yung mga literal, ya? Ito yung gusto natin yun. Yung kahit may problema sa Senado at kung sino pang partido yung sinusundan nyo, wala pakialam si Mentor May. Sabi ni Mentor May, sige lang, mag-away kayo dyan, magsabong kayo. Hindi naman maaapektuhan yung income ko. Ano yun? Kasi nga, hindi naman yung I Am Worldwide kung ano man nangyayari sa government. Diba? Kasi, independent tayo eh. Diba? Private sector tayo. Diba? At pwede tayong kumita kahit ano pa mangyari. Diba? Naalala ko, nung pandemic, marami kasi yung nagsasabi na grabe, sobrang hirap ngayon, sobrang delikado, nakakatakot ngayon kasi scarcity, grabe. Tapos parang ang taas-taas na mga
mga bilihin, tapos parang ang laki-laki na ng gastusin, tapos ang dami ng problema, ang daming politics, corruption. Alam niyo ng pandemic, yun yung mas nakakatakot kasi nagsarado yung office natin sa IAM Worldwide. Noong time ng pandemic, doon talaga kami natakot na, shucks, baka magsasara ng IM. Ano mangyayari sa atin? Pag nagsara yung IM, ano na tayo? Yeah? Pero ang malupit, nung pandemic, doon pa mas lalo. So, ibig sabihin, hindi yung sitwasyon ngayon, yung crisis ngayon, yung pinakamalala na na-experience ng IAM Worldwide, mas malala pa rin yung pandemic. Yeah? Mas malala pa rin yun. Pero, ang mindset kasi natin noon, wala tayong pakialam sa pandemic. Ang habol natin is ma-share yung barley sa maraming tao kasi alam natin yung panahon na yun, kailangan ng maraming tao na uminom ng barley. Di ba? Okay nyo? Kailangan ganun yung mindset natin. Number 4. Everything is a process. Pakitype nga, everything is a process. Diba? Everything is a process. And every process has a beginning, middle, and the end. You must pass through all three and you'll have to start over. So may process lahat. At yung process, hindi dapat natin sinushortcut. Hindi natin dapat sinushortcut kasi yung process talaga na tama, yun yung magbibigay sa atin ng long-term solution and results. Huwag natin yung shortcut. Kasi ganito mangyayari. Kunwari, gigil ka magkaroon ng results. So may process, pero dahil gusto mo na mabilis ang result, iso-shortcut mo. Dahil sinortcut mo, nagkaroon ka ng results, pero yung results na nakuha mo, hindi siya long-term. So mangyayari, dahil hindi long-term, magba-back to zero ka ulit. Uulit ka na naman. Magsa-start ka na naman ulit sa process, uulitin mo na naman yung ginawa mo, kaso, shortcut ka na naman kasi nagmamadali ka, impatient ka, dumating ka na naman dun sa resulta na maganda, kaso hindi ka na naman long-term yung balik ng resulta mo, uulit ka na naman. Hindi ka ba napapagod sa gana? Yeah? Yung paulit-ulit ka sa process, kasi nga, ang ginagawa mo, shortcut. Hindi tamang proseso. Diba? Ano bang tamang proseso? Yung nakikita nyo sa mga mentors nyo na inaaral ng business, sinataga yung pagpo-prospects, lahat ng mga pinaprospects, tinuturuan, lahat ng mga tinuturuan, yung mindset na dapat mas deep yung understanding sa IM, tapos tinatsaga, di ba? Tapos inuulit na naman, maghanap naman bagong DR, yung bagong DR, ganun na naman, tuturuan, aasawahin, tuturuan hanggang magaling, tapos bibigyan ng oras, tapos ile-leverage, diba? Maduduplicate na siya doon. Ganun na naman ulit. Refer na naman siya ng bago, maghahanap ng bago, yung bago, tuturuan pa paano gawin yung IM, yung bago, ima-mindset kung paano dapat yung mindset ng isang networker, yung bago, tuturuan na maging skillful, yung bago, tuturuan na mag-recruit, magkaroon ng maraming downlines, tuturuan na lumaki din. Tapos maghanap na ulit ng bago. Ha? May iba kasi ano ba yan, nakakapagod. Ha? Kasi kahit ako napapagod din eh. Alam mo yun? Yung parang, ano ba yan? Akala ko yung downline ko na yun, siya na yung alas ko. Tapos bigla nag-quit. So babalik na naman ulit ako. Eh ganun talaga yung process eh. People come and go in this business. Diba? Pero if you don't stop doing the basic, magkakaroon ka talaga ng leader na mabibuild mo. Kasi ang goal natin dito, magkaroon tayo ng maraming leaders sa organization natin. Hindi lang dapat magkaroon ka ng maraming downlines. Kasi ang leader, yan yung tutulong sa'yo magpalaki pa ng organization. Parang sabi nga ni VP, kailangan magbigay ka ng oras na magtanim ng isang puno hanggang sa maging mangga siya, hanggang sa mamunga yung mangga. Yung investan mo dito, yung leaders mo. Diba? Yung leaders, yung downlines mo, yung investan mo dito. At huwag kang mag-shortcut.
Kasi kahit anong resulta yung makuha mo dito, kung shortcut yan, it will not stay long. Yeah? Hindi siya tatagal. Mawawala din yung resulta mo bago bago, which is nakakapagod yun. Totoo yun. Pag hindi mo to nagagawa ng tama, ang proseso, burn out ka na lang. Diba? Pero kung nagagawa mo ng tama yung proseso, hindi ka dito mag-burn out, lalo ni if you have deeper purpose and a deeper reason kung bakit mo ito ginagawa araw-araw. Diba? Kaya dapat alam mo din kung ano bang pinaka-purpose mo, bakit ka nag-networking, bakit ka nasa I Am Worldwide, at bakit mo ito ginagawa na todo-todo. Kasi sa simula talaga, yung purpose mo dito, pansarili. Normal yun. Pero as you go along, habang tumatagal ka dito, nag-build ka ng organization mo, lumalaki yung team mo, lumalalim yung purpose mo. Dati, personal lang, pansarili lang. Eventually, naging para na rin sa downlines mo. Eventually, naging para sa mga kapamilya mo. Eventually, para na sa organization, sa malaking kumpanya. Eventually, para na sa buong networking industry yung gusto mong maging purpose sa business natin. Diba? So, lumalalim din kasi yung purpose mo dito. So, you have to follow the right process. No? Are you following? No? Pag-type na I agree. Para wala nang magko-kontra, agree na lang. Ayun, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang kami, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. So, mga 1/4 lang nag-a-agree sa akin. So, mga ano lang kami, 27 lang yung nag-a-agree sa sinasabi ko. Ayan, naging 32. 32 lang, last number. 33, 34. Nag-agree si Better May. Ayan, so, number 5, build your solid network. Ito talaga yung pinaka-goal natin sa I Am Worldwide. Mag-build ng solid network. Minsan, may nabubuo ka na ng organization, team. Akala mo yun na yung solid team mo. Alam mo, kung solid team yan, ba't wala sila dito sa training ko? Sabi mo, solid mga downlines bot, ba't sinendan mo ng link? Wala dito. Diba? Isang sinyalis na yan na hindi pa solid ang team mo. Diba? Malalaman mo kung solid ang team mo kasi kung hindi mo na sila kailangan ipilit, hindi mo na sila kailangan, ano pa naman yan, Maureen, wala ka na naman dito, nakakaloka ka, lagi ka na lang. Di ba, mens? No? Ako ba pinilit ni MentorCat na po, ikaw mag-training na dapat iba to? Dapat hindi talaga ako trainer ngayon. Ha? Hindi. Kasi nga, solid na yung mindset ko. Dahil solid yung mindset ko, nakakapag-build ako ng solid network. Di ba? Kailangan yung mga tao na nasa organization mo, magkaroon sila ng deeper understanding sa business natin para hindi mo sila kailangan pilitin pa na, uy, Miss Mary, gawin mo naman to. Kasi everyday, kailangan mo talaga makipag-usap sa tao. Pag hindi mo to nagagawa, wala kang network. Hindi lalaki yung grupo mo pag hindi ka magto-talk to people daily. Umattend ka ng training lagi kasi pag hindi mo to ginagawa, hindi lalaki team mo. Baguhin mo yung utak mo ng guno. Baguhin mo yung utak mo ng pangmahirap. Dapat maging rich mindset tayo, mens, para lumaki yung grupo natin. Pag ganun pa kasi at napipilitan pa sila, wala pa silang deeper understanding. Kaya the more na ikaw na-frustrate, yeah? Kaya dapat sila, naiintindihan nila bakit nila kailangan gawin to. Diba? Para kunwari sa school, ako kasi ayoko talaga ng engineering. Pero nag-graduate ako ng engineering kasi wala akong choice eh. Kumbaga, I have a deeper understanding that we don't have money. We don't have money to support my studies. Yeah? So the only way for me to graduate is to get a scholarship, at yung scholarship ko, engineering lang yung pwede, edi nilaban ko na. So yun yung deeper understanding ko dati nung nag-aaral ako. Na kahit buisit na ako mag-aaral, tapos yung inaaral ko hindi ko pa gusto, anong malay ko sa mga AutoCAD, alam mo yun, mag-welding daw kami, gagawa daw kami ng basurahan. Ayoko nito. Pero dahil nga, I have a deeper understanding that I just need to graduate.
I just need to finish school. Ha? Ginagawa ko siya, hindi ako napipilitan. Minsan wala akong pamasahe kasi mahirap lang naman kami. Kahit wala akong pamasahe, pumapasok ko sa school. Kasi nga, I understood. Parang ganun din dapat tayo dito. Ikaw nga, wala kang kinikita sa IM, tapos alam mo sa sarili mo na dito sa IM, yayaman ka, tapos pipilitin ka pa. Alam mo yun? Na, Isaac, matid ka naman. Isaac, magtutoks daily ka. Unang-una, sino ba sa atin ang walang cheque? Ako, ikaw. Diba? Alam mo sa sarili mo na mas kailangan mo ang IM kaysa sa akin. Though lahat naman tayo kailangan natin ito. Pero ako kasi, kahit paano, may kinikita ako kahit wala akong nare-refer. Kasi may solid network na ako. So kung ikaw gusto mo din ng solid network, kailangan gawin mo kung paano namin nagawa. Intindihin mo, dapat malalim yung pagkakaintindi mo sa IAM Worldwide. Kasi mahirap sa atin, lalo na sa mga mentors at mga top mentors ninyo, yung tipong isasend pa talaga yung link sa'yo sa Zoom para lang umattend. Di ba? Kasi pag ganyan pa yung mindset ng organization mo, you don't have a solid network yet. Ibig sabihin, yung mga tao sa organization mo, hindi pa fully developed. Kulang pa sila ng paa. Isa pa lang. Saging ko eh. Yung daliri nila, 4 pa lang. Nasa pin ba? Hindi pa sila fully developed. Kumbaga hindi pa sila ganun ka-mature sa negosyo natin. At kung ganun pa yung grupo mo, maghanap ka. Kasi matagal i-develop yung pang-5 kamay. Mahaba-haba pa yan. Yeah? Pero kasi minsan, ito din yung tingnan mo. Kasi baka, most of the time kasi we focus on the downlines na, ay kasi yung grupo ko, ay kasi yung network ko, ay kasi sila Mentor Mark kasi yung bagal-bagal, hindi tuloy ako kumikita ng malaki. Minsan kasi yung focus mo eh. Pero minsan, tingnan mo din yung sarili mo. Bakit kaya ganyan yung network ko? Bakit kaya yung grupo ko, kahit sendan ko ng link, hindi umaatin? Bakit kaya yung downlines ko, kahit sabihan ko na gawin nyo to, hindi ginagawa? Kasi nga, people should see you walk the talk. Kailangan ginagawa mo. Tingin mo si Mentor Kat. O sabihin natin, si Mentor Kat. Si Mentor Kat kasi ko office mate ko. Kumbaga mas mataas yung position ko sa kanya sa work. Alam niya naman yan. Diba? So kaya nga pagdating dito sa IM, galing-galingan ako. Talagang mataas yung tingin ko sa sarili ko. Kasi nga, si Mentor Kat sa opisina namin, tinitraining ko. Diba? Tapos pagdating dito, magkabaliktad. Siya ngayon yung nasa taas, ako nasa baba. Kaso kasi sinasampal ako ng resulta niya, yung kahirapan ko. Ano po yan? Ayaw mo sumunod? Ano? Ginaganon ko ba Mentor Kat? Ano ba? Ayaw mo Ginaganon ako ng Mentor Kat ng resulta niya. Diba? Kaya kahit galing-galingan ako, ang taas ang tingin ko sa sarili ko, talagang nilamon ko yun lahat. Kasi sinampal ako ng kahirapan. Ano? Ayaw mo sumunod sa akin? Sabi ni Mentor Kat, diba? Kumbaga yung resulta niya, yun yung naging influence sa akin. Yun yung nag-push sa akin na, Mens, huwag ka na magsalita, I know what to do. I see everything na kailangan kong gawin dahil nakikita ko sa iyo. Ako ano yun? Talaga hindi lang, Mens, sa lahat ng nilunok ko, etong pride na to, yung bumala talaga yung bibig ko. Kasi nga, yung resulta ni Mentor Kat, sobrang layo sa meron ako. At nakikita ko sa kanya, ginagawa niya. Alam mo yun, kunwari malagasan siya ng team, wala, naghahanap siya talaga ng direct. Ang IBP nga namin sa Team Care, siya nga nagpo-closing, siya nga nagtutok. Alam mo yun? Diba? Every week siya nagtutok, siya nagpo-closing. Diba? Nakikita mo yung sipag ng mentor ko. Diba? Tapos, ayoko magsipag. Ano yun? Diba? Yun yung kinaibahan kasi. Kaya may solid na network. Kasi nga, isa din sa mga rason minsan, dahil yung mentor, wino-walk, she walks the talk. Pinapakita niya pa paano nyo dapat ginagawa. At pinapakita niya, dahil ginagawa ko, ito yung meron ako. Kaya talagang,
Ayaw kong sumunod sa akin, Paul. Ganun. Ngayon, wala. Never kami nag one-on-one mentoring na mentor cut sa totoo lang. Yeah. Hindi niya na ako kailangan ni one-on-one mentoring kasi alam ko na ang gagawin kasi nakikita ko sa kanya. Okay niya? So if you want to build a solid organization, you want to build a solid team, you have to walk that talk. Diba? Kung gusto mo magka-PAs yung downlines mo, dapat ikaw may PA. Kung gusto mo magkaroon ng talks yung downlines mo, dapat ikaw may solid ka din na talk everyday. Diba? Kung gusto mo maging organized yung team mo araw-araw, kailangan ma-schedule ka araw-araw. Kung gusto mo na yung team mo magiging masipag, kailangan maaga ka nagigising, may ginagawa ka araw-araw, hindi lang yung nagising ka lang tapos wala ka namang production. Iba kasi yung maaga ka nagising, wala ka namang ginawa. Isa na natulog ka na lang ulit. Baka mas marami ka pang makukuhang muta. Yeah? Kaysa sa gumising ka na maaga, wala ka namang ginawa. Now, number 6, laser focus. Try nyo nga. Try nyo nga yung isang mata nyo dito. Tumingin. Tapos yung isang mata nyo doon. Try lang. Baka kasi meron dito may talit. Yung pag ganon, yung block nyo talaga papuntang na lang. Kaya ba? Ay, may banlag dito. Yeah? Hindi kaya. Diba? Hindi kaya. Kasi hindi pwedeng mag-focus yung dalawa. Pag sinabi mong focus, isa lang yun. Isa lang. Sabi nga dyan, laser-like focus means all your beliefs, all your thoughts, all your feelings and actions are fully aligned with your goals all day long, day in, day out. So kung gusto mo talaga maging successful sa I Am Worldwide, hindi lang dapat yung actions mo yung sumasabay. Kailangan daw pati yung belief, pati yung focus, pati yung feelings mo, pati yung iniisip mo. Kailangan aligned. Diba? Ganun pala. Kaya pala malayo. Kasi yung aligned lang yung actions, pero yung beliefs mo. So yun, nakakita ka ba na naniniwala, nakakita ka ba na humahataw ka araw-araw, tuloy-tuloy ka na nagtutok, pero yung thoughts mo sinasabi na hindi naman yata mag-join to. Alam mo yan, yung pumunta ka sa talk, kasi sabi mo, kailangan ko magsipak. Pupunta ako sa talk. Papunta ka pa lang sa talk, sa isip mo na, parang hindi naman mag-join. Na? Paano ka makakakuha ng resulta na gusto mo kung ang focus mo lang is doon lang sa actions pero hindi ka nakafocus sa beliefs mo at sa thoughts mo. Actually, ito yung mga hindi natin minsan napag-uusapan. Minsan kasi ang focus na nakikita natin doon lang sa actions at doon lang sa belief. Pero yung thoughts and feelings, ninineglect natin, which is minsan, yun pa yung pinaka-main reason bakit ka nadidi-focus. Kasi yung actions mo and yung belief mo, naniniwala ka naman sa I am, naniniwala ka din naman na kaya mo. Kaso yung feeling mo, parang alanganin, parang hindi sure. Tapos yung pumapasok lagi sa utak mo, mga uncertainty. Dahil parang baka, paano kung, kasi yung mga pumapasok. Kailangan magkaroon tayo ng childlike faith talaga. Yung, alam mo yun, naalala mo yung mga, doon ako sino may mga bata, may mga anak sa inyo. Pero for sure tayo nung bata, ganito din naman tayo. Nung tinanong ka, anong gusto mo maging? Sabi mo maging doktor. Tapos yung nanay mo kinilabutan siya. Sabi ng nanay mo, gusto ng anak ko maging doktor. Ang sahod ko 8,000 na kada buwan. Sarap. Yeah? Kasi nga, yung bata, walang pakialam sa kung magkano kinikita ng nanay niya or kung anong estado niya sa buhay. Ang kanya lang, naniniwala ako na gusto kong maging doktor. Yun lang yung mindset niya. Na kailangan magkaroon tayo ng gano'n. Para yung focus natin, solid. Di ba? Kasi wala talaga dito naging successful sa IM. Tingnan nyo na lang sa top 1 to 10 or 1 to 20. Wala ka makikita na nasa top 20 ng IM Worldwide na may ibang ginagawa. Lahat ng yan, ang utak, ang belief, ang pakiramdam, at yung actions is binubuhos lang lahat sa I Am Worldwide. Sa pagbibuild ng organization, pagbibuild ng team, pagbibuild ng leaders, pagde-develop ng tao. Ano yan? Focus ka dun.
Diba? Number 7, last na tayo. Ay, hindi pa pala. Alam niyo ba tong the discipline of ignorance? Okay lang ba magkwento? Meron kasing ganito. Meron kasing isang trabahador. No? May isang trabahador, karpintero siya. Karpintero. Tapos isang may-ari ng isang construction company. No? So yung may-ari ng construction company tsaka yung karpentero, nag-usap sila. So sobrang tagal na kasi ng karpentero sa kumpanya na yun. Kasi sabi ng karpentero, bago pa yun, etong karpentero na to, isa sa pinakamagaling, pinakamabusisi, pinakamagaling niyang mga karpentero. Every time may pinapagawa siya talaga, kumbaga ang effort tsaka yung quality ng binibigay niya na trabaho is more than 100%. Isa sa pinakamagaling. So, dahil sobrang tagal niya na dito sa kumpanya na to, sobrang almost pa-senior na siya, nagpaalam siya ngayon sa may-ari. Sabi niya sa may-ari, sir, pwede ba ako magpaalam? Mag-resign na po ako. Kasi matanda na rin po ako. Kailangan ko na po magpahinga. Sabi niya sa may-ari. Sabi ng may-ari, pangalan niya, Isaac. Okay lang ba, Isaac? One last request lang. Pwede bang magpagawa sa'yo ng bahay lang? Sabi niya kay Isaac. Sabi ni Isaac, ito naman, kung kailan. Pero syempre hindi na sinabi sa harap ng boss niya. So tinanggap niya yun. Pero sa utak ng boss niya, sabi niya, ito naman, magre-retire na nga ako, papagawan pa ako ng trabaho. Alam mo yung pa-retire ka na, pinagtrabaho ka pa. Sabi pa, one last. Pwede yung ginawa ngayon ni Isaac, ginawa niya yung request ng boss niya na magpagawa ng bahay. So, nagtayo siya yung naggawa ng bahay, inayos niya. Pero, dahil nga siyempre, paalis na siya, pa-retire na. Medyo hindi na ganun kapulido yung gawa niya. So, hindi na ganun ka-firm yung mga ginawa niyang foundation, hindi na ganun kaswalado, hindi na ganun kaganda yung ginawa niya. Kumbaga, quality-wise, bagsak na yung quality ng bahay. Yung ginawa niya. Kasi siguro, siyempre, kung ako din naman yung si Isaac, tapos na ba't ko gagalitan? Wala na nga ako. So, ngayon, natapos na yung project. Usap sila ngayon ng boss niya. Boss, okay na po yung bahay. Ito na po, turnover ko na. Tapos, kinausap siya ng boss niya. Alam mo, Isaac, isa ka kasi sa pinakamagaling sa kumpanya natin. Sobrang dinedicate yung buhay mo sa kumpanya ko. At dahil po dito, sa iyo yung bahay na ginagawa mo. Yung ginawa niyang bahay pala, para sa kanya. Para sa kanya. Regalo ng boss niya sa kanya. Sabi ni Isaac, bagsak ang quality ng ginawa ko. Ano to? Akin pala itong bahay na ginawa ko. Hindi pulido, hindi maganda, hindi matibay. So ngayon, namblema si Isaac. Alam mo, binigyan ka na ng bahay, namblema ka. Kasi nga, yan yung tinatawag na discipline. Imagine mo, kung hindi iniisip ni Isaac na retire na siya. Kung lagi niya lang iniisip na every time na may gagawin ako, I will give 100% of my energy. I will give 100% of my performance sa kada ginagawa niya. Diba? Malay niya ba na yung ginagawa niya pala is para na sa kanya? Parang ganyan din yan sa I Am Worldwide. Imagine mo to. Everyday naman tayo gumigising, ginagawa yung I Am. Pero bakit yung iba, may bahay na? Ba't ikaw wala pa rin? Ha? Everyday naman tayo nag-I Am, everyday tayo gumigising. Pero bakit yung iba, kumikita na ng million, ba't ikaw wala pa rin? Diba? Kailangan, ang mindset natin, yung kagaya nito, hindi kagaya ni Isaac. Nung huli na, medyo nagpa-relax na siya, hindi niya na tinedo, kasi nga, paalis na siya. Pero kung sa isip niya, para pala sa kanya yun, yung bahay na yun,
Hindi mo gagawin yan, hindi. Gagawin niya pelido, hindi. Gagawin niya, sobra-sobra pa. Kaso sino ba magsasabi na para pala sa kanya yun? Yeah? Kaya dapat ang mindset natin dito, yung araw-araw mo na ginagawa sa I Am Worldwide, yung pagigising mo, pamumnospec mo, araw-araw mo na naghahanap ng kausap, araw-araw mo na nag-training sa downlines mo, araw-araw mo na napag-I Am Worldwide. Kailangan ginagawa mo lahat. All out ka dito. Kasi ang ginagawa mo dito is para sa sarili mong pangarap. Hindi para sa ibang tao. Diba? Always do your best. That's right. Every day, every single day, in I Am Worldwide, do your best. Kasi eto, ginagawa mo to para sa sarili mo. Si Isaac, lahat ginawa niya, doing his best for other people's house. Pero nung bahay niya na, hindi niya na binigay yung buhay niya. Yun yung mali. Kailangan everyday ang mindset mo, everyday I will do my very best. Kasi everyday, ang best ko na to is para to sa buhay ko. Alright? Lastly, number 7, spend money to make money. Pakitype nga, spend money to make money. Hindi kasi natin dapat tinitipid yung negosyo natin. Hindi natin dapat tinitipid yung I Am Worldwide. Kailangan binabalik mo yung kinikita mo sa negosyo mo. Kasi yung I Am Worldwide, pag binalik mo yung kinikita mo dito and you spend money to your organization, kasi you give back to your team. Diba? You give back to your team, to your downlines. Pero hindi ibig sabihin nito na bibigyan ko sila ng pera lang. Yeah, hindi ganon. Kumbaga you invest on them. Kasi sila yung business mo eh. So for example, may team ka, kung gusto mo mapalago yung team mo, kung gusto mo sila makip, o ano ba naman yan na once a month magpa-team building ka. Yeah? Kung gusto mo sila mapakip sa team mo, ano ba naman yan na kahit 6 months, once every 6 months, magpa-incentive ka. Diba? Eh yung iba, sabi ko makabi. Kumita ako, naku, para sa akin. Yung iba naman, kumikita na malaki, hindi man lang makapagbalik sa kumpanya. Ano ba naman yung maglabas ka ng sarili mo, coach? Kumita ka na dito ng malaki, tumulong ka naman na may iangat natin yung kumpanya natin. Diba? Hindi yung kumita ka na ng milyon-milyon, tapos wala ka pa rin resulta kahit ano dito sa I Am Worldwide. Wala ka natutulong na may iangat yung kumpanya. Hindi enough yung sales. Diba? Hindi enough na nagkakaroon ng sales sa kumpanya. Kailangan nakakatulong ka sa kumpanya. Like kunwari, si Mentor May, inangat niya yung kumpanya natin. Dahil sa kanya, sa mga resulta na meron siya, kaya may mga sumusunod. Kasi kung hindi naman naglabas ng bahay si Mentor May, wala naman maglalabas ng bahay. Yeah? Kung hindi naman naglabas ng bahay din sa Mentor Cat, hindi na naman maglalabas ng bahay sa team namin. Yeah? Kung hindi naman naglabas ng sports car si Mentor May, supercar, wala naman may magdi-next eh. Diba? Yung paglalabas kasi natin ng mga kotse, supercar, sports car, that's one way of returning your investment sa company. Dahil ini-invest mo yun sa sarili mo. So wala ka dating kotse, na ngayon, I spent my money to make money. Naglabas ako ng pera para magkaroon ng kotse sa sports car ko. Para ngayon, dahil nga may sports car na ako, I can market the business more sa malalaking tao. Kasi dati yung kakilala ko lang, mga employees lang sa call center. Yun lang. Yeah? Dahil nag-reinvest ako sa sarili ko, ngayon, may sports car na ako, yung connections ko ngayon, hindi lang yung mga taong taga-empleyado lang din. Meron akong kakilala, mga sports car fanatic, mga mahilig sa sports car, mga may pera. Alam mo yun, tumataas din yung market value mo. Diba? Ngayon, dahil tumataas yung market value mo, tumataas din yung tingin sa kumpanya natin. Diba? So, minsan, na mindset din naman ng iba, ganito, may talk kami, so dapat si Mentor ang manlibre kasi may talk.
bumawi ka din sa mentor mo. Mag-invest ka din sa mentor mo. Hindi lang dapat ang mentor mo yung nag-invest sa'yo. Alam mo naman yung pag may talk, libre mo ng kape. Diba? Hindi yung mentor mo na nga magtutok, tapos mentor mo pa bibili yung sarili niya. Alalahanin mo, tawag dyan abundant mindset. Kung tinitipid mo yung mentor mo, tingin mo bukas, kung may patok ka, pupunta pa yan. Sabi ni Mentor Mary, ano ka naman, may patabi sa Quezon. Bumiyahe kami. Pagdating doon, may tubig lang. Kami pa bumili ng aming tubig. O sige, sabihin, yes, kasi pagtuyot, mahirap lang. Wala kaming kinikita. Yes, pag ganyan ka mag-isip, talagang hindi ka i-bless. Diba? Hindi ka bibigyan ng blessing kasi ganito ka, oh. Ha? Ano ko na, si Mentor Mary, pagdating doon, di ba? Bumiyahe kami. Pagdating doon, yes. Kape lang yung kaya ko, okay lang. Libre niya kami. Alam mo yun? That's one way of being abundant. Kailangan nakikita ng tao at nakikita ng Lord kung anong gamit sa pera mo. Hindi yung may kinikita ka na tapos sarili mo lang. Yeah? So, spend money to make money. Diba? Spend your money to buy time. Ito pa. Ano to eh? Common Filipino wisdom to. Yeah? Filipino culture. Diba? Normally, pagka Pilipino, sasabihin, huwag ka na magpa-laundry kasi kaya naman yung labhan. Ako kasi, hindi talaga ako naglo-laundry. Ever since kahit wala pa kaming helper, hindi talaga ako naglo-laundry. Nagpapa-laundry talaga. Dati mahilig ako magluto. Kaya mahilig ako magluto. I make my own food. Ang una ko itong narinig, doon nagsimula na tinamad na ako magluto. Kasi sabi ni BP, use your money to buy your time. Ang mga negosyante kasi, they will use their money para makabili pa sila ng oras nila. Imbis ng isang oras nila, uubusin nila sa pagluluto ng pagkain, bakit hindi na lang sila magbayad ng tao para merong magluluto sa kanila. Ngayon yung oras na nabili nila at na-save nila, gagamitin nila ngayon para magpalago pa ng negosyo nila. Nakuha nyo? Yung iba naman, imagine mo to, maglalaba ka, ilang oras ka maglalaba, 3 oras, 4 na oras. So kung ikaw naglalaba ngayon, imagine mo, 3 oras ng oras mo sa araw na yan, uubos mo sa paglalaba. E kung halimbawa, pinalaundry mo na lang yan, dinala mo sa laundry shop, so 15 minutes nandun ka na. O nakasave ka ng 2 minutes o 2 hours and 45 minutes of your time. Ngayon, yung 2 hours na nakuha mo, na nadagdag sa oras mo, spend mo ngayon yan para mapalago mo pa yung business mo. Imbes na ang gawin mo maglaba, maghanap ka ng prospect. Ang daming mangyayari at daming pwede mangyayari sa 2 oras. Or pwede bumili ka ng washing machine. Diba? Yung wash and dry na lang. Yung tipong lagay mo lang dyan, hintayin mo 1 oras, tapos na, pili mo na lang, tuyo na. Yeah? So, kailangan ganun tayo mag-isip kasi ganyan mag-isip yung mga negosyante. Ganyan mag-isip yung mga business people. Alalahanin nyo, meron kang identity na gusto mo makuha. You want to be a top earner, you want to be a great salesman, you want to be a great networker, and yung mga ganun na tao, hindi poor mag-isip. Yeah? Ang pag-iisip nila is talagang rich mindset. Ang pag-iisip nila, ang pera, kailangan na nagagamit nila para makapagbigay pa ng oras sa kanila. Kasi pag negosyante ka, very important sa negosyante ang time. Kasi para sa kanila, ang time is pera. Time is money. Diba? Dapat ganoon din tayo. Lalo sa mga full time, don't be fooling time. Huwag niyong ubusin yung oras niyo sa walang kwenta. Ubusin yung oras niyo sa paggawa ng pera. Pagpadami ng pera niyo sa annual rate, doon natin ubusin ito. No? So, actually, tapos na naman tayo. Well, end with this. Sabi nga dyan, it's not what happened to you, but what's happening in you that matters most.
So as you progress in this business, from that person, years ago na start, sigurado ako, pag binalikan mo yung sarili mo noon, ang layo-layo na ng mindset mo. Sabihin na natin na ang resulta mo, hindi pa naman ganun ka-massive, pero yung mindset mo sobrang layo na, sobrang nag-improve ka na, yung sarili mo nag-mature na, diba? Yun yung pinaka-importante. And the more that you grow as a person, money follows. No? So yun lang naman. Thank you so much everyone. God bless us all. And again, thank you so much Team Blast for attending our training. And hope to see you soon. I-apply lang natin to kasi walang kwenta yung mga bagay, no, na naririnig kung hindi natin na-apply. So yun lang naman. Back to you, Mentor Isaac. Thank you, Mentor Stephen Cardalesa, sa pag-share ng inyong knowledge about sa company natin. So mga men, let's take a picture muna po bago tayo mag-end ng closing prayers po tayo. Sige, ano muna tayo? Picture muna tayong dalawa. Okay, ready? 1, 2, 3. Yun, group pose. Okay, selfie. Teka lang, ako pala muna ay sa app. Hindi ka kasama. Remove kita. Okay, 1. Okay, selfie po. 1, 2.